Alice Go tatakbo para sa posisyon sa 2025 sa gitna ng mga kontrobersya. Si Alice Go ay nagiging usap-usapan habang siya ay naghahanda na tumakbo para sa isang posisyon sa 2025 elections. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Stephen David, inanunsyo niya na balak niyang isumite ang kanyang Certificate of Candidacy, CC, sa Martes, Oktubre 8, na siyang huling deadline para sa pagsusumite. Gayunpaman, may mga tanong pa rin ukol sa kanyang estado ng pagkamamamayan, dahil kinakailangan ng mga hukuman na tukuyin kung siya ay tunay na Pilipino. Ipinahayag ni Atty. David ang kumpiyansa na walang kasalukuyang desisyon na nagdedeklara sa kanya na hindi Pilipino. Paano kaya maapektuhan ng isyong ito ang kanyang pagtakbo sa halalan? Dati nang nagsilbi bilang alkalde ng Bamban, Tarlac, si Alice ay naging kilalang tao matapos manalo sa pambansang halalan noong 2022. Nakakuha siya ng pambansang atensyon nang ang kanyang pangalan ay iniugnay sa mga investigasyon ng Senado tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operations, POGO, at mga isyu na may kaugnayan sa mga iligal na imigrante. Ang katanyagan na ito ay nagbigay daan din upang siya ay maging paksa ng iba't ibang online memes. Paano kaya makakaapekto ang mga kontrobersyang ito sa kanyang ambisyon sa politika sa darating na eleksyon, kamakailan? Sumailalim si Alice sa isang sputum test upang suriin kung siya ay may tuberculosis matapos ipakita ng isang X-ray ang posibilidad ng impeksyon sa baga. Inilabas ng Bureau of Jail Management and Penology, BJP, ang resulta ng kanyang sputum test na nagpatunay na siya ay negatibo sa tuberculosis. Ito ay kasunod ng mga naunang medikal na natuklasan na nagbigay ng pag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. Paano kaya maapektuhan ng isyong ito sa kalusugan ang kanyang kampanya at kakayahang gampanan ang mga tungkulin kung siya ay mahalal? Dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanyang kalusugan, ililipat si Alice sa isang selda kasama ang 3 bilanggo na nasuri na may tuberculosis. Nabatid ni JL Superintendent J-Rex Joseph Bustinera, tagapagsalita ng BNE, na ang mga bilanggo ay tumanggap na ng paggamot sa loob ng 1 buwan. Paano kaya maapektuhan ng kondisyong ito ang kanyang mga pagsusumikap sa kampanya habang siya ay naghahanda para sa halalan? Habang hinaharap ni Alice Go ang mga pagsubok na ito, ang kanyang determinasyon na ituloy ang pampublikong opisina ay kitang-kita. Sa isang komplikadong nakaraan na puno ng mga legal at kalusugang hadlang, ang kanyang political journey ay mahigpit na pagmamasdan ng mga taga-suporta at mga kritiko. Kaya ba niyang malampasan ang mga balakid na ito upang magkaroon ng makabuluhang epekto sa darating na halalan?